witness, ikaw yung saksi, ikaw yung magpapatotoo. Okay? John 20 verse number 19 up to verse number 22. Anong sabi ng Word of God? Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus, stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you. And when he had said so, he showed them his hands and side, and they were disciples glad when they saw the Lord. Verse number 20. And then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Verse number 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Father, we thank you. May you bless us. May you give us grace and mercy. May you teach us to become a better person. May you help us to become a witness for your grace. Tulungan mo kaming maging matatag, matibay, malakas, sumusunod sa kabila ng o kahit na. Salamat po. Patuloy mong pagalingin si Nang Malu sa kanyang karamdaman, si Arnel Talman, maging itong si Pastor Jacamos, at maging si Daddy Vendi na din lang ngayon sa ospital. Kayo po magpalat, magbasbas din sa hinihinging leave o ticket ni JR pabalik dito sa Pilipinas. Kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna. Tulungan mo po kami, bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po nawang siyang maluwalhati at may taas sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Last week I told you, there was a song na sinulat ng isang tao na pinagka-combine ni Hal David at saka ni Bart Bacharach. At ang title ay What the World Needs Now is Love. Okay? In fact, ang kailangan natin makita is not just love, okay? But agape love. What the world needs now is Jesus, sweet Jesus. Because He's the only thing that there's just too little, and now not just some, but for everyone. What the world needs, Jesus. Huwag mong pababayaan na ang mga tao ay manglulupaypay because they did not see the Lord. Kanya nga sabi ng verse number 20 ng John 20 na binasa natin kanina. Okay? O verse number 19 muna. Ano sabi ng 19? Sila'y natatakot at natatakot sa mga Hudyo, at nung si Kristo'y pumaroon sa kalangitna, sinabi sa kanila, kapayapaan ay isa sa inyo. Verse number 20, anong sabi? Pinakita ng mga ni Kristo yung kanyang kamay at ang kanyang tagiliran, at ang mga disipulo'y natuwa sapagkat nakita nila ang Panginoon. Now listen, I told you last Sunday what you will miss for not attending services, okay? Mamimiss mo yung presensya ng Panginoon. Mamimiss mo yung challenge na kailangan mo, na ibabaon mo, pagharap mo sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? Pag uwi mo palang mamaya, may mga buraot na, may mga salbahin na. Okay? That's why we need the Lord. How many people you know na nagkakaroon ng depression, ng kahirapan, kasi they don't know the Lord? Okay? This is what we should see. This is what we should do. This is what we should be. Okay? Huwag tayong maging kagaya ni Jonah. Remember Jonah? Ha? Si Jonah, mga kapatid, makulit ito. Okay? Ito yung tao na inutusan ng Panginoon, okay? Pero makulit. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay? Sa Jonah chapter 1, I want you to see that, okay? Verse number 1, verse number 2, hanggang verse number 4, okay? Anong sabi rito? Ang salita ng Panginoon pumaroon kay Jonah na anak ni Amittai at sinabi, verse number 2, pumaroon ka sa Nineveh, okay? At ikaw ay mangaral laban sa kanila. Kasi ang kasalanan ay umakyat na hanggang sa akin. Verse number 3, at si Jonah ay tumakas sa presensya ng Diyos, pumunta sa Joppa at natagpuan doon sa barko na pumunta sa Tarshish at siya'y nagbayad. At siya'y pumunta down to go with the Tarshish from the presence of the Lord. Verse number 4, at ang Diyos ay nagsugo sa kanya ng malaking bagyo, ng malakas na hangin, at nagkaroon ng mighty tempest, okay? Malakas na uno sa dagat, ano pat ang sasakyan ay halos masira. I want you to understand, mga kapatid, okay? Jonah was not a soul winner. He was not a witness. He does not want to be a witness for God. He does not want to tell people si Jesus ang tagapagligtas. Why? Galit siya.
Ba't ko wiwitnessan to mga taong to, ito pumatay sa tatay ko? Ito gumahasa sa nanay ko. Am I right? Can you just imagine what happened last Saturday? Last Saturday, okay? Yung mga tao, they rape ladies, they kill babies. Tama? And what they're doing? They're hiding from the people, from innocent people. Making them shield. Am I right? Para maawa ang mundo. Kasi ginigera sila. Mali. This is what will happen. Ito yung kasalanang makikita natin dito. Jonah was a downer. Okay? Imagine, he goes down to Joppa. At nung pinuntahan niyang ship, bumagsak yan. Tingnan mo sinasabi ng Panginoon. Okay? Sa verse number 5. At yung mga mariners ay natakot at sila'y kanya-kanyang nagpray. Sapagkat sa lakas ng alon na dumarating sa kanila. At ito'y tinanggal na lahat yung mga nandun para ito'y gumaang. At si Jonah ay nasa ibaba ng ship. Natutulog sa pansitan. At sabi nung verse number 6, sabi nung shipmaster, sino ka? Ba't natutulog ka? Ba't hindi ka nagpe-pray? Para mapansin tayo at hindi tayo mapahamak. Ano sabi sa verse 7? Bawat sa amin dito ay tumatawag, ikaw ay narito. Tignan natin kung sino nagdala ng manas din eh. Tignan mo ha. Hindi na nag-akay ng kaluluwa. Buhi. Ano nangyari? Nandamay pa. Pag hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, hindi mo ginagawa yung katungkulin mo, imbis na umangat ka, ibababa ka. Ano nangyari dyan? Verse number 8. Sabihin mo nga sa amin, sino ka? Bakit nagkaroon ng ganitong kasamaan sa amin? Ano ba trabaho mo? Saan ka galing? Anong klaseng tao ka? Verse number 9. Ano sabi niya? Ako'y Hudyo. Ako'y may takot sa Diyos. Okay? Siyang may likha ng langit at lupa. Na gumawa ng langit, ng dagat, ng dry ground. Ano sabi niya sa verse number 10? At ang mga tao ay natakot. Anong gagawin natin? Sapagkat itong taong ito'y tumatakas sa presensya. Sapagkat ito sinabi niya. Verse number 11, ano sabi niya? Anong gagawin natin para ito'y makalma? Okay? Sapagkat ang lakas ng unos. Verse number 12, itapon yun lang ako. Okay? Alam ko dahil sa akin, minalas kayo. Dahil sa akin, nadamay kayo. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng bagyo. I would like to be honest with you. Pag anak ka ng Diyos at di ka nag-aakay ng kaluluwa, imbis na yung kumpanyang pinapasukan mo pagpalain, mamalasin dahil sa'yo. Imbis na yung family na dapat pinagpapala. Okay? Kasi anak ka ng Diyos. Kasi ikaw dapat ang witness. Hindi mo ginagawa. Okay? Magdadala ka ng kabigatan sa kanila. Jonah went down to Joppa. He went down to the ship. Ano nangyari? Verse number 13. Ano sabi? Lumaban pa yung mga tao. Pero hindi nila kaya sapagkat masyadong malakas ang unos. Verse number 14. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Let us not perish with this man's life. Nadadamay kami sa kanya. Huwag mong ilagay sa amin yung kabigatang to. Please, Lord. So 15, anong ginawa nila? Binuhat si Jonah, tinapon from the sea, and the sea ceased from her raging. Tingnan mo ha. Gusto bang yan na mangyari sa family mo? Gusto bang yan na mangyari sa kumpanya mo, sa tropa mo, sa barkada mo? Na ikaw ang sisihin kung bakit hindi sila pinagpapala? Kung bakit wala silang answered prayer? Kung bakit sila hindi umuunlad? Anong namin ng verse number 16? At natakot ng lubha mga tao at nag-alay sila sa Diyos at gumawa ng pangako. Okay? Verse 17. At ang Diyos ay naghanda ng malaking isda para nukin si Jonah at si Jonah ay nasa sa tiyan, sa belly ng isda 3 gabi at 3 araw. Jonah, because he was disobedient to God, he went down to Joppa, he went down to the ship, he went down to the inner part of the ship, at sa loob ng fish, he goes down to the depth of the sea. Bakit? Matigas ang ulo eh. Okay? Ayaw magpagamit sa Diyos. Okay? Ano nangyari? Verse number 6 ng chapter 2. Okay? I went down to the bottoms of the mountain, the earth was with her, yet thou hast brought me up to the corruption. Ano sabi niya sa verse number 9? But I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Ang kaligtasan sa Panginoon.
Nung sinabi niya yan, anong nangyari sa verse 10? At kinausap ng Diyos yung isda at nasuka. Ultimo isda nasuka sa kanya. Okay? At nung isinuka siya, saan siya nila? Kung saan siya dapat pumunta? Sa Nineveh. I would like to say, if you truly love your loved ones, if you truly love people, we must learn to share Jesus to them. If you love someone, you help them. Yan ang ibig sabihin ng witnessing. How good is almost witnessing? Okay? How good is almost witnessing? Ang ating bansa nagkakaroon ng problema. I've been telling a lot of people. You remember one time, sometime in 1998 or 1999, ano sabi ko? Ang ginagawa ng ilang mga tao, nagmamigrate. Pupunta sa isang lugar, bibili ng lupa, titirahan, mamayang konti, puno na sila dyan. Mamayang konti, puno na sila dyan. Mamayang konti, migration. Ngayon, nagkakagulo sa France, sa Austria, dahil punong-puno doon ng mga tao. Tapos tayong inatasan na humayo at magpakarami, tulog sa pansitan. Isang kalye rin sa atin sa May Park Avenue. Pununan nila. Okay? Our nation is being eroded and replaced by humanism. We're still free. We can still share the gospel. But we don't. God called us to be a witness on earth. Tayo yung ilaw at asin ng sanlibutan. Ano sabi ng Matthew 5:13 and 14 hanggang 16? Kayo'y asin ng lupa, kung asin ay wala ng lasa, tumabang na. Ano pang kwenta niyan? Yan ay good for nothing. Yan itatapon at gagawin lamang panambak. Verse number 14. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, kayo'y isang ilaw na inilagay sa ibabaw ng bundok na hindi dapat maitago. Verse number 15. Ni hindi nagsisindi ang tao ng kandila at ilalagay sa ilalim, kundi sa candlestick at para magbigay ng liwanag sa lahat. Ano sabi sa verse 16? Let your light so shine before men. Saan? Sa trabaho, sa negosyo, sa paran, sa community. We need to be a light and a shine. Every born-again believer should be a soul winner. Every born-again believer should be winning soul not because you have a gift, no. But because you understood na niligtas ka na ba and somebody witnessed to you. May nagyaya sa iyo, may nag-soul winning sa iyo. Bakit hindi ka nagdadala ng kaluluwa? Hindi ako nagkulang ng papakita sa inyo to become a good example of what it is to be a soul winner. Okay? That's why I'm so much flattered when Pastor Benny in 2004, he said, Joey, hindi ko na kaya yung operation ko. Ibibigay ko sa iyo. He came here with Dr. David Wood, telling me I will be the one leading it. Sabi ko, why me? Ang dami mong tao. I believe in you. I know what you are capable. I know what you're doing. Because he was observing me since the time I was driving for Pastor Pardo. Nagdadrive lang ako. I don't know anything. Alam ko lang sumunod. Kung ano sinabi ni Pastor sa pulpito, gagawin ko. Okay? Aayusin ko. Never did they realize na napapansin pala nila. So nung ginawa namin yan, pupunta kami Mindanao, tinuruan ng mga tao doon, we went there, we taught people on how to win soul, we went to Vietnam, we translated Operation Go to Vietnamese language, and we did everything. Why? Magpasikat? No! Maging masunurin. Winning soul is not some gift. It is a responsibility that has been commissioned sa lahat ng mananampalataya na kinilala si Kristong tagapagligtas. Are you saved? If you're saved, are you winning souls? You see? As a teenager, ikaw Wayne, ikaw Junjun, ikaw Rainer, dapat matutunan mo mag-akin ng kaluluwa. The most wonderful thing that you could do. Ikaw Leah, ikaw Ayesa. You see? Sa Mare. Ito pag-aralan nyo, Lois. Okay? Matutunan mo mag-akay. Become a soul winner. Learn. He's sending us to take that message of hope and love. Starting where we live. Yung bang mga tao sa family mo save? Yung bang kasama mo sa school save?
Don't impress me with your gifts. Don't impress me with your grades. Don't impress me of how many stars that you have. No, don't impress me in that. Show me your soul. Show me the fruit that you have. I never stop winning souls. Ngayon nagugulat na ako may nagpo-post. Isang pastor, paalis na sana, pero meron taong dumating. Paalis na sana, may pupuntahan, mamamasyal, pero may dumating. Thank you, Kuya Joey, for showing us to love souls. Sabi ko, are you tagging me? Ikaw yun eh. Imagine they will tag you because they were happy. I ask you, anong pwede mong dalhin sa langit? Wala kang pwedeng daling grade sa langit. Wala kang pwedeng daling yaman sa langit. Ang pwedeng mo dala na hindi mo isusoli. Kasi lahat ng gift natin, ilalagay natin siya. Pero yung mga taong naakay mo sa Panginoon, I'll tell you, it will be your fruit. Kanya nga sabi ng Daniel chapter 12 verse number 3. Tingnan mo ha? Daniel chapter 12 verse number 3. Tingnan mo pagkakasalansan ng salita ng Diyos. Okay? At yung mga matatalino ay magliliwanag na parang liwanag ng firmament. At sila yung mga taong maraming dinala. Maraming naakay. Hindi mo trabaho magligtas, ang trabaho mag-akay. Ang trabaho magsabi, the Lord is the one that will save you. You see? Hindi ito pagalingan. It's us becoming a medium, a witness. Are we doing it? Is it a priority in our lives? Is this the function of the foundation of our lives? You see? Sabi ng isang pastor, ba't pupunta ka sa Usamis? Pupunta mo siya. Sabi ko si Pastor Jun yun eh. Yun yung unang pinuntahan namin, nag-crusade kami ni Dr. David Wood. Unfortunately, inatake sa puso. Na-stroke. Cannot move, cannot speak. I don't know what kind of church he has right now. Sabi ko, I'll go there. Dahil sabi ni Dr. Timothy, yung natin sa atin na nag-church sa atin dito, doktor na siya, pumasa siya sa medical board exam. Okay? Pastor, we need help. Sabi ko, sige, pupunta ako sa iyo. Okay? 17, 18, I'll go there and I'll preach the gospel there. Bakit? Dinala ko si David Wood doon. Usamis. Naroon yung mga kurutang baleleng. Naglalakad siya, he was not even touched. Kasi tinitingnan siya, no. Huwag niyong halawakan yan. Nakatimbre yan na hindi dapat galawin. Sabi ko, you can tell people, the American people, that you step right at a place that very unsafe, and yet you were able to preach the gospel. Sabi ko, babalikan ko yan. They were the one who helped us. Ito ba yung foundation ng buhay mo? What does authentic faith looks like? It is a faith that is shared with others. It is a faith that is given. Nakita natin unang-una the example. Okay? Ito ang ating Panginoon. Okay? Ano sabi ng John 20 verse 21? At sinabi ni Kristo sa kanila, kapayapaan ay sumainyo. At kung paano isinugo ako ng Ama, kayo isinusugo ko rin. You know what Jesus said? As my Father sent me, I sent you. We need to be an imitator. We need to be a person that will imitate, that will tell what Jesus said. Okay? Ito yung plano, nakita natin yan. Okay? God has a plan. Nagkasala tao, nawalan tao, hinanap ng Panginoon. Okay? So, Jesus set an example for us to follow. He gave us a model to build our life around. He showed us a pattern. And sabi niya, as Jesus was sent, so He is sending us. Tayo yung kamay at paa ng ating Panginoon. We are here to declare, Jesus saves. Okay? Kanya nga nung nasa MTA ako, I would go out and share Jesus. Ang tanong ko lagi, what would Jesus do if He were in my place? If I knew that Jesus was coming tomorrow, what do I need to do? I will still do what I'm doing today. I serve in the ecclesia, I warn people, I get involved in the ecclesia. Why? I'm a salt and a light. Ang mission natin, ang calling natin, we're sent out and empowered by God to tell as many people as we can about His love and mercy. Pangalawang bagay na dapat natin makita. Okay? What does an authentic faith looks like? It is a faith that is shared with others. It is a faith that is given. Nakita natin example
Number 2, the expectation. Ano inaasahan sa atin? Anong sabi ng John 20 verse 21? At sinasabi ni Kristo sa kanila ulit, kapayapaan ay sa inyo kung paano ang Panginoon ay sinugo ako, kayo rin ay sinusugo ko. Now listen, Jesus has not only given us an example to follow, a pattern to follow. He is commanding us to go. Okay? Sabi niya, peace be with you. As my Father sent me, I am sending you. I am sending you. Sinusugo kita. Kanya kung ikaw ay mananampalataya, are you saved? Are your sins forgiven? Bakit ka na-save? Okay? Bakit ka na-save? Kasi nag-pray ka? No. Kasi tinanggap mo si Kristo na siyang namatay na libing ito buhay para maging tagapagligtas. Siya'y naging hain. Kung ligtas ka, okay? Then you have been sent. Isinusugo ka. Okay? Jesus went to heaven and He commanded us to go. Okay? He commanded us to go. So dapat makita natin mga kapatid na meron tayong dapat gagawin. I want you to turn your Bibles in the book of Mark chapter 2. Okay? Mark chapter 2. I want you to see this. Okay? Mark chapter 2. Ano sabi sa verse number 1? At habang siya'y pumaparoon sa Capernaum, ay merong ingay na narinig sa kanila doon. Verse number 2. At marami ang nagtipon at wala ng lugar para siya'y tanggapin. Pero siya'y nangaral ng salita sa kanila. Verse number 3. At habang sila'y pumaparoon, merong isang taong may sakit na bit-bit ng 4. Verse number 4. At nung hindi sila makapareon sapagkat sa dami ng tao, sila'y pumanik sa taas at tinanggal ang bubong. Okay? At nung masira ng bubong, kanilang ibinaba yung may sakit. Verse number 5. At nung makita ni Kristo yung kanilang pananampalataya, now listen, hindi nakita ng Diyos yung pananampalataya ng may sakit. Yung pananampalataya ng 4, at sinabi niya sa may sakit, ang kasalanan mo'y pinapatawad ko. Now listen, mga kapatid. Sino yung 4? 4 na tropa, 4 na barkada. May malasakit sa tropa niya. May malasakit sa kaibigan niya. Okay? Sino tong 4 na ito na magwawasak ng bubong ng may bubong para lang matulungan ang kanyang kapatid? Ang kanyang kaibigan. Okay? Makikita mo dyan. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo, the expectation. What is the expectation? Dapat concern tayo sa iba. May concern ka ba sa kapitbahay mo? May concern ka ba sa barkada mo? May concern ka ba sa kaklase mo? May concern ka ba sa kamag-anak mo? Do you have that concern? Imagine na, unselfishness was the characteristics of these 4 people. Hindi sila naging selfish. Para bitbitin mo yung may sakit. Nakita mong punong-puno ng tao. At pagkatapos nung hindi ka makano, pinanik mo taas at pinutas mo yung bubong at pagkatapos binaba. They bring their sick friend to Jesus. Meaning, dininay nila yung blessing na dapat meron sila. It means they were so much concerned na naging inconvenient sila. Naging inconvenient ka ba para sa tropa mo, sa barkada mo, sa kaibigan mo? The beauty of genuine concern. Willing ka na maging involved without being influenced by the price tag. Hindi ito yung magkano. You see? Katulad na lang sinabi ni Al Francis Chua. 16 ang players ng basketball sa Gilas. 12 lang ang napunta. Yung 2 players, tinanong, astronomical. Ano mapapala ko pag naglaro ko dyan? Hindi ba dapat karangalan mo maglaro sa bansa? 2 ang humingi. Parang alam ko na. MW yung isa, MW. Oh, isa naman KS. Humihingi ng malaki. Okay? Karangalan nila eh. Tama? Kanya yung 12 lumaban? Hindi. Yung kumpanya na napasweldo sa kanila. Pag nag-soul winning ka, hindi ka sumusunod kasi babayaran ka. Sumusunod ka kasi responsable ka. Meron kang genuine concern. May malasakit ka. Am I right?
I want you to see the genuine concern. Meron ka bang concern sa tropa mo, sa barkada mo? Kanya nung kanakausap ko si Pastor Nable, can I talk to you for a while? Yeah. Nagsisimba sa amin si Mrs. Ibasco. Ay, oo, nagsabi sa akin yun. Kunin mo na yun. Okay ka lang? Oo, kasi sabi niya sa akin, yung mga kamag-anak daw niya eh. Simula nung dumating si Mrs. Ibasco rito, hanggang ngayon, ano makikita mo? Dala mga kamag-anak. Am I right? Bit-bit kamag-anak. Do you have concern? Mapapagod yan. Magpapamasahe yan. Okay? Ito rin nakita ko kay Rainier. Ito rin nakita ko kay Junjun. Am I right? May concern. May malasakit. Ikaw, may malasakit ka? Am I right? Do you have concern? Okay, kilos ka lang kasi may bayad. Not only that. Okay? Itong apat dos, they showed cooperation. The spirit cooperation, bakit? It looks like these 4 people will bring their friends to Jesus. Apat sila, hindi isa lang. Apat, hindi dalawa, apat. Hindi tatlo, apat. Apat sila. Bawat isa nakita nila yung importansya ng bawat isa. Tatandaan nyo, ang tagumpay ay gumagaang kasi may katuwang ka. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, samantalahin yung nandito pa kayo sa Titus, sa Thessalonian, sa Colossian, kasi pagdating ng December, magpapalit na kayo ng distrito. Okay? Magpapalit na kayo. Oh. Iba na distrito mo. Okay? Iba na. Ito nga, kinausap nga namin, sabi ko, oh, Allen, alam mo ba kung sino magiging preacher masusunod? Dahil na kay Jeff Shea. Okay? Ang magiging kasama nyo sa distrito, okay? Si Allen, si Inday, tapos si Sofio at saka si Didit. Okay? Sino magiging preacher? I-announce ko na rin, ha? Yung alam ko lang. Okay? Si Victor. Kanyang tawag nila sa kanilang distrito, Easy Strip. Oo. Bakit Easy Strip? Puro skyway eh. Oh, isa sa Bikutan, kasama si Ate Amy, tapos tatakbo naman papunta doon sa Quezon City. Doon sila darating, okay? Sino kasama? Okay? Si Hamed. Ginawa nating assistant preacher. Tinanong kami kanina, magkasama po ba kami ni Harriet sa distrito? Hindi. Magkahiwalay pa rin kayo. Bakit? Kasi pag nasa distrito ka, sabi nung isa, doon ka lang malaya. Para hindi mo kasama si Harriet. Para ibang distrito ni Harriet. Okay? Huwag ko lang malalaman na nag-Bible study kayo sa Delta Lions. Huwag ko lang malalaman na doon kayo nag-Bible study sa Batangas. Sa farm. Pwede rin naman yun, basta meron ng soul winning doon. Okay? Oh. Si Jeff will be assigned kung saan ako nagsimula ng SONA, Zone 12. Iikot siya sa Mora, Aurora, Cabrera. Okay? Jap will be assigned here. Papunta ron. Okay? Hahatiin kayo. Si Henry at si Ronald will be the caretaker ng Cavite, Las Piñas, Batangas, Laguna, Tayabas, Quezon. BLTV. Okay? Sila. Okay? Sila ang pupunta doon. Kanya sina Babes, sina Irma, sina Ruth, magkakasama yan. Ang magiging caretaker ninyo, si Doc Henry at saka si Ronald. Ay sabi ni Finn kanina, Pastor, ba't tumawag ka sa ako? Tanong mo saan ba ito tumawag? Ayun, nagkasakit si Ronald. Panahon na para mapakinabangan kayo. Panahon na magkaroon kayo ng concern. Panahon na magkaroon tayo ng cooperation. Panahon na para bitbitin natin yung mga tao para sa Panginoon. Panahon na.
Pag may kasama ka, kanya sabi ko, sa distritong kinabibilangan mo, cooperation. Sa distritong kinabibilangan, ito, tingnan mo ha, ang magkasama sa distrito ngayon, okay? Oh, tingnan mo to ha, si Arman at saka si Eugene. Okay? Ha? Huwag nyo lang akong pakikitaan ng muscle yung dalawa. Ha? Pakitaan nyo ako ng bunga. Okay? Baka mamaya anong ginagawa nyo? Nagbubuhat lang po. Anong magbubuhat? May matapang pang isa. O, sino kukuha ng bangkal? Parang tinatakot eh. Para sinasabi niya, akin ang bangkal, sa inyo to. Oh. Nagtagal lang sila. Dahil pinag-uusapan ng Tagig at saka Malibay. Dahil kay Preacher Bonnie at maging kay Radyo. Okay? Si Bonnie sa Tagig. Si Radyo sa Malibay. Okay? Hinati natin ito para yung bisita mo doon mabibitbit. Hindi na magliligpat, hindi patpata. Okay? I want cooperation. Okay? Ibig sabihin, every man must continue to hold his part of the bed. Isipin mo, kung dalawa lang may hawak, tama? Mabigat, tama? Kung tatlo lang, kawawa yung nasa unahan, dalawa hawak niya. Kung sa likod yung dalawa, dahil apat, tama? Apat silang bumibit-bit, apat silang pumapasan. Ganon din sa distrito. Huwag niyong iasa sa preacher lang. Huwag niyong iasa sa full-time lang. Ito'y trabaho nating lahat. We need to show concern. We need to have cooperation. Okay? Oh, Gutang. Family. Ang preacher ninyo, Marikaban, sino to? Bayanihan. Oho. Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila ang inyong preacher, okay? Oh. Hindi kilala ni Marisa Senyor Aguila? Si Senyor Aguila, okay? Yun yung parang bayaw. Ay, asawa ni si Jolan. Kamukha ni Senyor Aguila si Jolan. Oh. Si Arman, okay? Siya yung preacher. Okay? Oh, Kati, saan ngayon nakatira? Cavite? Paco. Oh, yun, Paco. Kasama ka ni na Moreng, ha? Si na Moreng yan, kasama si yung Tundo. Siya yung bangkal to the uttermost part ng Tundo, tsaka na Okay? Cooperation. Okay? Dapat meron tayong tumutulong, magkakasama. Okay? At not only that, okay? Nung bitbit nung apat yung may sakit, okay? What does it mean? At binitbit kay Kristo, hindi kay Taylor Smith, no. Hindi rin binitbit para manood ng concert, no. Binitbit kay Kristo, you know why? Because they believe that only Jesus is the answer. Kanya ka mag-aakay ng kaluluwa because you believe that Jesus is the answer. Ito yung sinasabi ko, meron tayong tinatawag na concern, meron tayong cooperation. What is that? Conviction that Jesus is the only answer. Pwedeng sabihin ng apat, ang bigat nito. Pwedeng sabihin, mamamatay na naman to, paralisado na to. Ang tagal niya naman sa, hayaan na lang natin, but no. Meron silang conviction. Bibit-bitin namin to. Bakit? Kasi ang conviction ko, si Kristo ang magpapagaling dito. That is our mandate. Ito yung expectation ng Panginoon sa atin. Lahayo tayo. Lalabas tayo. Ang daming tao, wag na tayong tumuloy. But they refuse to quit. They refuse to be discouraged. When former heavyweight champion James Corbett was asked what it took to the top, sabi niya, fight one more round. One more round. Ang soul winning is a conviction that Jesus is the only answer. Okay? Then dapat meron kang mindset
Having your priorities straight. Kanya binitbit. Alam mo, sabi nila, we have never done this thing before. Ngayon lang tayo gagawa ng tama. Magdadala ng tao sa Panginoon. Pwede lang sabihin, ano sasabihin ng mga tao sa atin? Baka magalit yung may-ari. Baka murahin tayo. No. Are you willing to knock the doors? Are you willing to put up a hole in the roof? Will you be a pace setter? Will you show concern, conviction? Will you show cooperation? Makapag-akay lang ng kaluluwa? You see? God has given us everything we need to accomplish the task na nilagay niya sa atin. And His expectation that He will follow His example and do what we were told to do. Ano sabi ng Matthew 28:18 and 19? At si Kristo'y pumaroon at nagsabi, ang lahat ng kapangyarihan nasa akin sa langit at sa lupa. Verse number 19, kayo'y humayo, turuan ng mga bansa, bautismoan sila sa pangalan ng Espiritu Santo. Okay? There are certain things that, as a people of God, as a people of authentic faith, were accepted to us. They are commanded of us. Tinuruan tayo. Kanya dapat meron kang concern, mamamatay ito, kailangan si Kristo. Meron tayong cooperation, hindi kayo mag-isa, dapat tulong sama-sama. Dapat may conviction that Jesus is the only answer. Kanya hindi dapat issue sa'yo. Ba't ito kasama natin? Ba't ito dapat doon lang tayo sa dati? Please, let's be a witness. Ito yung mga non-negotiable. These are not for debate, not subject to personal preferences. This is about the Lordship of Jesus. Who is calling the shot in your life? Hindi ako nag-akay ng kaluluwa kasi napilitan ako. Hindi ako nag-akay ng kaluluwa kasi gusto ko yung ginagawa ko. No! Nag-akay ako kasi Jesus is my Lord. Anong sabi ng Mark 6:46? I think it was? O 6:36. Okay? Bakit mo tatawagin akong Lord, Lord? Okay? No. 6:46 yata yun. Why call me Lord, Lord? O yung Lord, Lord na lang. At hindi mo naman sinasabi, Luke chapter 6 yata yun. I'm sorry. Okay? Ba't mo ko tatawagin, Panginoon? Hindi mo naman sinusunod na sinasabi ko. Okay? When you witness, you're showing that the Lord is your Lord. When you have concern, conviction, and cooperation, you're showing that He is your Lord. Not because it's convenient. Not because you're good. No. But because you are obedient to God. Pinapakita mo, in your busy schedule, nag-aakay ka ng kaluluwa. In your busy schedule, kasama ka ng preacher mo. In your busy schedule, nandoon ka. Meron kang bisita, binibit-bit mo, Bakit? Kasi Lord mo siya eh. As I stand here, we need to be reminded about the fact that all of us are called to be a witness. God has called us to go. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:18 and 19? Tingnan mo ha, hanggang 20. Datapat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos. Okay? Na pinagkakasundo tayo sa Kanya, kay Kristo, at binigyan tayo ng ministry of what? Reconciliation. You need to be at bridge that will connect two people, not a wall that will separate people. Verse number 19, ano sabi? Sa bawat bagay, ang Diyos na kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa kanilang mga kasalanan na hindi binilang sa kanila at pinagkatiwala sa atin ang salita ng pagkakasundo. Verse number 20, at kayo nga ngayon mga ambasador, kayo'y mga waring namamanhik kay ang Diyos, pamagitan nyo, pamamanhikin nyo sa pangalan ng Panginoon, be ye reconciled to God. Tayo po ito eh. My first point is this, God has commanded us to go. He has given us the message to go out to the world. We need to have a conviction that Jesus is the only answer. We need to cooperate with others. We need to show concern. Lord, may nag-aakay sa akin, mag-aakay din ako. Ibig sabihin nun, Jose Brin, John Paul, Jethro, Moses, Caleb. Nasaan na mga bisita nyo? Okay? We need to take it to the world. That is our calling. It is our job. It is our ministry.
It is what is expected to us. Kagaya nung apat, hindi pinilit dahil may concern. Hindi pinilit kasi may cooperation. Hindi pinilit kasi may conviction na si Kristo lang ang kaligtasan. Ito ang dahilan. In fact, I was telling you, I was winning souls not because I am being paid. No, I'm not. I was winning souls kasi somebody told me about how to go to heaven. It's my duty to tell others on how to go to heaven. Hindi pa ako full-time. Hindi ako staff. Nagba-Bible study ako sa college. At 10 sa buong ako nagpapastor ngayon. Bakit? Concern. They need to hear Jesus. Cooperation. Conviction. I don't want to be like Jonah who went down to Joppa, who went down to the ship, who went down with the fish, na ibang tao na damay. Naalala ko sinabi ni Pastor Fajardo, tumakas siya. Pastor Fajardo, Pastor Belmonte, Pastor Tabanda. Tumakas. Nahirapan sa Bible school. Nagpunta sa kumpanya, nagtrabaho. Yung pinuntahan ng kumpanya, magkasama sila. Nalugi. Lipat na naman sa ibang kumpanya. Nalugi na naman. Finally, sabi nilang tatlo, ilan pang maluluging kumpanya dahil sa atin? Ilan pa maghihirap dahil sa atin? Nagkasundo yung tatlo, Pastor Fajardo, Pastor Tabanda, Pastor Belmonte. Bumalik na tayo sa Bible School. Nung bumalik sila, wala nang nalugi. Nasimulan tong gawain dito sa Pasay. 1973. Okay? 1973, nag-Bible study si Pastor Fajardo rin eh. Naglalakad. Dala-dala yung mini racer na binili niya mula sa anak ni Pastor Ceciliano ng 250 pesos. Hinulugan pa niya. Magpupunta rito, magbabike lang yan. Mula Mandaluyong, papunta rin eh. Magnanakon doors. Naka-30 lipat. Dahil walang maupahan, walang marentahan. At yung narentahan ng isa, yung kina-baby baranda, doon pa pinapatay ang mga aso. Doon ako una nakarating. Doon ako nakarating, tsaka si Edwin. At ang nagpipreach si Pastor Macido, sapagkat si Pastor Parry nasa Amerika, nag-aaral sa Watertown, Wisconsin. Maliit. Nagpalipat-lipat, nasunog pa yung muling pinuntahan nila. Hanggang makarating sa MRIS, at habang siya'y nagtuturo doon, sabi niya, Joey, kumuha ka ng mga tao, mag-pray kayo rito bago ako mag-preach. So before the preaching, nandun kami sa isang room, nagpipray kami. Pray! Kasama ko si Masakayan, kasama ko itong sina Masangkay. Nandun kami. Magpipray kami. Until one day, sabi ni Pastor, hindi na tayo kasya nito, pinapalisan tayo rito. Nag-pray si Pastor Fajardo. Then merong isang in-check na sabi niya, Pastor Fajardo, ako magtatayo ko ng Jollibee. Ano yung Jollibee? Hindi pa uso nun yung Jollibee. Yung Jollibee para McDonald's. Okay? Ikaw turo dito sa mga member at sa mga tao ko ha. Sige, tinray ni Pastor every Sunday afternoon. Before service. Bible study. Sabi nung in-check, ikaw ano kailangan? Sabi niya, lilipat sana kami, kanya lang wala kami pambayad eh. Magkano kailangan? 20,000. Sige, ako bibigay, pero utang ha, utang, babayad ka. Sige, sumulat ng tseke. Nung sumulat ng tseke, nilagay sa ibabaw ng piano, yung upright piano. Nakalimutan ni Miss Pardo, nilipad yung hangin, ng hangin. Nawala pa yung tseke. Sabi ni Pastor Pardo, nasan yung tseke? Naku, o nga pala, pambayad natin yun. Nasa tulay kami. Nahanap yung tseke sa loob, sa likod ng piano. Pagkatapos mabayaran, lumipat kami, ang gamit-gamit namin, kariton. Sa 2020 Emeryes Street, malapit sa Makabulos at gitna ng Makabulos at Palbar. Doon kami lumipat. Mula sa tulay. Garahe. Ba't nagpapatuloy? Witness, concern, cooperation, conviction. Doon ko dinadala yung bisita namin. Sasabihin ng bisita ko, kanya nga sabi nung bisita ko, pambira eh. Maganda pa yung Bible study natin eh. Kaya ginawa ko, hindi ko na tinodo sa Bible study. Okay? Kanya pag nagba-Bible study kayo, huwag niyo dadalhin yung simbahan doon.
Uhawin nyo sila para mapunta sa simbahan. You see? Patikimin mo. You see? Utay-utay lang. Tignan na ho tayo. Doon tayo sa church, matututo ho tayo ron. Okay? That's what I did. Kasi alam mo na mawin ko, mga scholar eh. Presidente ng LFS. Mga scholar ng bayan. Yun ang nawin ko eh. Okay? Hindi pwedeng loloko-loko ko dyan. Okay? Kung magaling ka sa school, dapat maganda rin ang bunga mo. That's what I brought here. Those are the fruits that I have. Okay? Bek na latag, Jun na latag. Eddie Granada. Ann Stoke. Matet Hailoni. Jill Ganelo. Jesus Jerusalem. Glenn Ginsataw. Ori Lukban. Archie Alvarez. Okay? 10 doon nagpastor. They were students. Magaling ba ako? Hindi. Concerned. They need to hear the gospel. Kaya ko ba mag-isa? Hindi. Kinausap ko isa. Tulungan mo ako sa mga classmate mo. Cooperation. Conviction that only Jesus is the answer. Hindi ko na sila nakikita. Pero alam ko, nagpapatuloy sila sa Panginoon. I don't know anything about them anymore. My job is, ilapit sila sa Diyos, ilapit sila sa church, ilapit sila sa salita ng Diyos, ilapit sila sa pastor. That's why when I saw Dante, sabi ko, hindi ka taga-MTI, ba't nandito ka? Bit-bit mo ko ni Archie. Best friend ko po yan. Okay. Pero ba't ganon? Maitim ka, si Archie maputi. Ano yan? Ebony and ivory were together in perfect harmony. Side by side in my shadows. Ano nangyari? When Dante got saved, pinapunta ko si Carlos, mag-Bible study ka doon, na-save si Marisa, na-save si Nana Erlinda, na-save si Lucilyn. You see? Carlos Bautista was the visitor of my mom. Magpapakamatayan, suicidal. Sabi ng nanay ko, puntahan mo to. Pinag-drive ko si pastor eh. Meron akong utusan. Pinapunta ko si Danny Papilando. Pinapunta si Danny Papilando. Nayakag sa church. Ngayon, si Pastor Bautista, naging pastor, namatay na, anak niya na nagpapastor. Asan bunga mo? Asan ang bunga mo? We're not talking about illustrations lang. We're talking about life. You see? Rene got saved. Joffrey got saved. Jacinton got saved. They were my batch. Anong ginawa ni Preacher Rene? Pumunta sa West, nag-soul winning, nag-Bible study. Sino na win? Oliver Magno, Renato Balyong, Bonnie Apilado. Alfie Makatsyag. Moring went out to soul winning. Sino na win? Rosalie Rasa, Ferry Navarez. Asan ang bunga mo? Naalala mo, Doc Ong, dala-dala ko yung papi ko dahil sabi ko, niya, buhay ho yan, buhay yan. Sabi ko, Doc, kung ikaw mamamatay, saan ka pupunta? JIL po ako. No, I'm not asking you that. Kasama ko si Linda Fernandez. Tanong ko sa iyo, saan ka pupunta pag namatay ka? The following Sunday, bisitan natin. Naging estudyante si Joshua. Nabali ang kamay. Tama? Kalalaro. Nabali ang kanyang kamay. Kaliwa kanan. Kaliwa. Kami ni Ellen nag-aatid sundo niyan.
They have been here for quite a long. Nasaan ang bunga mo? Kanina nakita ko yung isang nag-forward kanina. Bisita ni Ma'am Marites. 300 yan. Ang dala niya lang 15. Kulang pa. 300 yun, Marites. 300 yun nahahanapit sa kamay mo. It is our job. The first reason we need to do and to be is to share our faith is the simple fact that Jesus Himself has told us that we should. Hindi ka susunod kasi sinabi ni Pastor. Kasi nakita, no. Kasi sinabi ni Pastor, we go out and win souls. We need to do that. Jesus told us to go. It was not a suggestion, it was a command. Dapat may concern. Dapat meron kang cooperation. Meron kang conviction that Jesus is the only one. Pag nasa army ka, sa PNP ka, tulad kahapon, may tumawag sa akin, hi, who is this? Pastor, nakigamit lang po ang telepono kasi ito po. Oh, good. Kamusta na? Ito po, 1 buwan na po ako nagtitraining, na wala po si Dave, ito po nangyari. Dave called me up. Okay? O sige ha? O, dyan ka lang ha? Mag-akay ng kala. Opo, ginagawa ko po yung tungkulin ko. Okay? I'm talking about John Rapp. Then after that, I called up David. Sabi ko, David, nasaan ka? Andito po sa barracks. Barracks saan? Ilocos, San Fernando, La Union. Dito po sa Bulacan. Good. I want you to do it rightly. I don't want you to feel bad kasi hindi ka nakapasa sa isang exam. I want you to be the best. Nothing was taken away from you. Opo. And I want you to win souls there. Opo, Pastor. And I know he's listening. Mga tenyente to. Bakit? Nung mawala si Romy, sabi ko kay Lilia, ba't maraming pulis? Dito ho nagkakainin niya kasi dyan lang barak sila. Bible study tayo rito. Sige po. Nawin namin yung mga taong ito. Na hindi mo akalain ng mga anak nila ma-save. Do you have concern? Do you have a conviction that Jesus saves? Do you want to cooperate? We need to see. The first reason we need to go is that Jesus told us to go. Not Joey Sauco, not Enrique Fajardo, not David Wood, but Jesus told us to go. He has commanded us to do so. At inaasahan niya that we will do this. Are you doing that, Ariana? Are you doing that, Marisa? Are you doing that, Nenok? Are we doing that, Anton? You have one business on earth, sabi ni John Wesley, and that is to save souls. To be a witness for God. Ano sabi ng Mark 16:15? At sinasabi niya sa atin, Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel to every creature. What does every creature mean? Iba't ibang lahi, iba't ibang klaseng tao. Okay? Iba't iba ang kulay, iba't ibang lahi. Verse number 16, at yung naniwala at pagkatapos siya'y nabaptize ay ligtas at siyang naniniwala ay mapapahamak. Before Jesus returned to heaven, anong ginawa niya? He gave us the commission. Ano sabi na Acts 1:8, okay? At kayo tatanggap ng kapangyarihan pagkatapos ng Banal Espiritu pumasa inyo. Kayo'y witnesses. Saan? Both. Pag sinabing both, at the same time. Saan? Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Kung saan ka nakatira? Ano yung Judea? Yung sumunod na kapitbahay mo. Ano yung Samaria? Yun yung eskwelahan na pinupuntahan mo. And to the uttermost part of the earth. Kanya may mission. What are you doing? Kailan ka mag-aakay? Pagtapos ka na ng high school, pagtapos ka na ng college, tapos ka dyan. Susumbatan ka naman yan. Imagine, ligtas ka, wala kang sinabihan. I don't know how to win souls, but I just giving gospel tract noon. Bigay lang, hanggang sa makita ko nga yung Let's Go Soul Winning ni Dr. David Wood, wala pang operation ko. And I was the first
the first to be trained. 1998. Dr. David Wood, kaya sabi ko, Pastor Benny, Pastor, pwede bang kung papayagan mo ako, kasama ako sumundo kay David Wood, bakit? I'm a fan. Okay, I want to talk to him, I want to ask anything about him, about soul winning. Sige, pinayagan ako doon sa Soberman. Dr. David Wood, can I ask you? Pinakita ko sa kanya mga CP ng Let's Go Soul Winning na naipon ko. Can you sign this? Yeah. Why? Because I would like to be the most proficient, effective soul winner that I could be. Because that's my passion. Hindi ko gift yun. Kasi nakita ko, sabi na Acts 1:8, that you should be witnesses both, sabay, at the same time, sa Jerusalem, kung saan ka nakatira. Judea, kung yung kapitbahay, trabaho, opisina, paralan. Judea, Samaria, hanggang sa dulo. We're going to Dipolog. Somebody was talking so loud. Katabi ko, Australiano. Hi, mate. Where are you from? Australia. Oh, how are you today? Oh, you know it, huh? Yeah, because you're Australian, you like to die. Today. Sabi ko, what church are you going? Well, I'm not coming to church. Can I ask you one question? Yeah. If you're to die today, where are you going? I don't know. So winitisan ko siya. Katabi ko sa lito mga kailera, ibang mga pastor, at doon yung iba, ay maingit usapan namin. Can I invite you to pray? Oh yeah. Nag-pray. Sabi ng mga pastor, pambira ka, pati nasa likod namin, nag-pray. Bakit? Ang ingay yung dalawa eh. Na-save. Napakilala ko. Bakit? Witnesses. You know, Jesus told us, you are my witnesses. He did not say, I hope you get around to this. No. I hope you can work this into your busy schedules. No. Jesus said, I'm sending you. Mananagot ka, Allen. Mananagot ka, Kyle. Mananagot ka, Alex. Mananagot ka, Ronnie. Richelle. Dahil hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa. There is an urgency to this request. Bakit? A lot of people are dying without the Lord. Okay? The one individual is often solely responsible for winning another to Christ. We should be winning one soul at a time. Thank God for soul winners who knocks on the door, who seek to win that person to Christ for some reason that he's not able to do so. Okay. Pag may pumunta rito sa church, tignan mo ha, I want you to see, halimbawa, bisita ni Katiana. The first person that will meet him is the usher downstairs, correct? Hi, good morning po, kamusta po kayo? Ay, bisita po ako ni Katiana. Good, upo po kayo dito. Salamat po, nakarating kayo ha. Yun palang bahagi ka na. Pagpanik mo rito, may usher. Am I right? You usher, thank you for coming ha. Ay, dito po kayo po, ito po kayo. The next one is the one that will sitting beside that person. Am I right? Kanya hindi ka dapat basungit. Hindi ka dapat buraot, hindi ka dapat... What the heck? Ba't dito pinatabi? No! Kung nasa baba ka, pag may nakita kang bago mo ka, hi, hello, kamusta po kayo? Hey, thank you for coming ha. Yes, so, ganun dapat. Kasi bahagi ka, cooperation, concern, conviction. Pagpasok dyan, hindi yung, no! Papaupin yan. At yung kasama sa upuan, hi, thank you for coming ha. Usap tayo mamaya ha. Hey, ito po yung Bible, basa tayo. Meron tutugtog ng piano. May magpapakanta, may magpipray, may magsusong lead, may orchestra, merong choir, may soundman sa taas, may nursery worker, merong Sunday school teachers, may preacher, may counselor. Lahat ng yan ay bahagi. Bakit? Concern, cooperation, conviction.
It's about us doing our job to be a soul winner. May I suggest adults, may I suggest young people, may I suggest single men, single women, that you become part of the team. Be a part of the team. I'm not suggesting that we resort to lifestyle evangelism, no. We work together to see one person will come to know Christ. One person na magsisisi. One person that will be added to the church. Gusto ko makasama ka. Okay? Winning soul to Jesus is one of the greatest thrills in the world. I want that you will become an instrument na gagamitin ng Diyos to see a man and a woman na mariligtas. Pwede kang magamit ng Diyos. God can use you to see multitude of people that will be healed from their spiritual punishment. Nakita natin ang example. Jesus showed us the pattern. Nakita natin expectation. We need to have concern, cooperation, and we need to have conviction. Tingnan natin examination. Ano examination? John 20 verse 21. At sinabi ni Kristo sa kanila ulit, kapayapaan sumainyo kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko ito. Now listen ha. As the Father has sent me, I'm sending you. He told us what to do. He has given us everything we need to complete the task. The simple question is this. Are we doing it? Examination. Ginagawa mo ba to, Syra? Ginagawa mo ba to, Ching? Ginagawa mo to, Josie? Ginagawa mo ba to, Jessalyn? Ginagawa mo ba to, Elaine? Are you doing it? Are we going and are we telling people? Ito yung self-examination na sinasabi ko, Mariel. What is the center of your life? Saan umiinog ang buhay mo? Saan umiikot ang buhay ni Arlene? Saan umiikot ang buhay ni Al? Saan umiikot ang buhay ni Kate? Kay o Kate? Whatever. Who's calling the shot? Who is in control? What is the focus of your life? I'm not asking you to be a full-time. Kung di ka tinawag, wag. I'm not asking you to quit on your job. I'm asking you, be a witness both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the othermost part of the earth. What is the focus of your life? We all build our lives around something. Tingnan mo ha. Kung ikaw ay spouse-oriented, spouse-centered ka, okay? Sabi ko nga kanina umaga, ang kanta mo dati, ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig ko sa iyo'y kailangan. Dumating ang oras niya nung sabi mo, gusto ko nang bumitaw. Pag spouse-oriented ka, listen to this, your security is, yung feeling ng security mo based kung paano ka itrato ng asawa mo. Okay? You're highly vulnerable sa moods at feeling ng asawa mo. Listen to this, ha? Walang masama sa asawa. Pero pagka spouse-centered ka, nakaasa ka sa pagtrato. Ba't maksimangot ka? Yung asawa ko hindi ako tinrato na maganda. There will be a deep disappointment na magkakaroon ka ng withdrawal kasi may conflict ka sa asawa mo, hindi kayo nagkasundo, dahil lang gustong isa, sinaing na malata. Ikaw gusto mo sinaing na hindi malata. Sabi ng asawa mo, uy, kulang sa tubig. Anong kulang sa tubig? Para lugaw. Ha? Bakit ako tinatawag? Sino tumatawag sa akin? Yung asawa mo. Ay, nako, wag mo kong gagawin. Sayang ang tato. Mag-aaway kayo. Pag spouse-centered ka, kawawa ka. Anything that impinge on the relationship is perceived as a threat. Sino kausap mo? Ba't sino ka-text mo? Ba't nagtatago ka dyan? Yun ang problema pag spouse-centered ka. Ano ngayon ang guidance mo? Ang guidance mo, your direction comes from your own needs and wants na mula sa asawa mo.
Kanya sa mga binata at dalaga, pag nag-asawa ka, pag naging spouse-centered ka, ang direction mo ayon sa needs at wants na mula sa asawa mo. Anything that will rock the cradle, tapos ka. Your decision-making criterion is limited of what you think is best sa marriage ng asawa mo, preference at opinion ng asawa mo. Ano wisdom mo ngayon? Your life perspective surround the things which may positively or negatively influence your spouse or your relationship. Doon ka na sa lalay. Teka, magagalit si Mrs., magagalit si Mr. Doon ang perspective, yun ang wisdom mo eh. Ano kapangyarihan mo? Your power to act is limited sa kahinaan ng spouse mo at ng sarili mo. Ba't di mo gawin yan? Ayaw ni Mr. eh. Ba't ganyan? Sabi ni Mrs., wag eh. Walang masama na mahalin ng asawa. Pero hindi maganda na spouse-centered ka. If you're family-centered, pamilya, listen, ang security mo is founded on the family acceptance and fulfilling family expectations. Yan ang security mo. Oh. At nag-usap magdatay. Hey, kausapin mo na! Galit nga eh. Bakit? Bagsak na naman ako eh. Your sense of personal security is as volatile as your family. Mahirap yan. Di ka kumain sa kuya mo. Ba't di kumain sa ang lolo mo ganito eh. Yun ang security mo. Your feelings of self-worth are based on the family reputation. Kung gagawin yan, mapapaya tayo sa family. Wala ang Diyos. Your guidance. Anong guidance mo? Your family scripting is the source of correct attitude and behavior. Hindi yan ang nakalakihan natin. Hindi yan. Hindi yan ang tinuro ni Lolo. Hindi yan sinabi ni Nanay. Hindi yan nakalakihan natin. Magagalit si Tito. Your decision-making criterion is what good for the family or what family members want. Ba't yan ang pinili mo? Ito kasi gusto ng tatay at nanay eh. Kasi si Lolo, ito inaasahan sa akin eh. Your wisdom, ano mangyari? You interpret all things in terms of your family. Creating a partial understanding and family narcissism. Ano ngayon ang mangyari sa'yo? Your power. It is limited by the family models and tradition. Paano kung wala sa family mo ang naging matagumpay? Kung wala naging professional, di hanggang doon lang kayo lahat. Paano kung sa pamilya ninyo, iba ugali? Okay? For some, it is money. If you're family-centered, money-centered, ito naman yan. Pag ang sentro mo, kanya ang tanong ko sa iyo, what is your center? Pag ang sentro mo pera, di mo kang pera ka. Your security, your personal worth is determined by your net worth. I'm broke and I'm not happy. We're not poor, we're just broke. Ganon din yun. You're vulnerable to anything that threatens your economic security. Huwag mong hayaan ang sentro mo, pera. Your guidance, profit, is your decision-making criterion. Pag sumama ba ako mag-soul winning, yayaman ako. Madadagdagan ang allowance ko. Your wisdom, money-making is the lens through which life is seen and understood, creating imbalanced judgment. Lahat ng kilos galaw mo, dapat kumikita tayo. Dapat nadadagdagan. Your power is this. You're restricted at what you can accomplish with money and your limited vision. Hindi natin kaya yan, wala tayong pera. Kung yan ang pinangarap ko noong 1996, wala tayong building. Bakit? Wala naman tayong pera eh. Pero dahil medyos tayo, ito tayo ngayon. Okay? Okay? You should not be restricted by what money can do. No. You should be restricted by what God can do. Dapat ito yun. Ano sabi ng Diyos? All things will work together for good. Ano sabi niya? I can do all things.
If you're work-centered, pag ang sentro ng buhay mo ay trabaho, ang security mo, you tend to define yourself by the occupational role. Ano ka? Mekaniko. Bakit? Mekaniko ko. Ikaw, karpintero. Bakit? Namumukpok ako ng ulo. Ikaw ano ka? Sastre. Bakit? Nananahi ako. You're only comfortable when you're working. Paano pag wala ka ng trabaho? Your guidance, you make your decision based on the needs and expectation of your work. Ba't alis ka na naman? Kailangan sa trabaho. Ba't wala na naman? Kailangan eh. Your wisdom, you tend to be limited by your work role. You see your work as life. Ito na buhay ko. Your power, your actions are limited by work role models, occupational opportunities, organizational constraint, your boss progressive perception, your possible inability at some point in your life to do that particular work. Yun ang kapangyarihan mo. Talo ka rin dyan. If you're possession-centered, materialistic ka, your security is this. Your security is based on your reputation, social status, tangible things that you possess. Paano kung yung kotse mo binato ng bato? Maliit lang naman yung bato. Remember one time you gave me a dark green na Isuzu Trooper? Pumunta ako sa Baguio, nag-preach ako kay Pastor Lubiano. Pagpunta ko doon, paglabas ko ng church, yung buong trooper, puro sulat. Di alalaga yung pastor. Pastor, sorry po. Yan lang. Puro sulat yung kotse mo. Ako dapat niya magpa-sorry sa iyo. Bakit ka magsasorry? Simula nga, hindi na ako bibili ng dark green na kotse. Bakit? Akala na blackboard eh. Pastor, paano yan? Gamit lang yan. Relationship is more important than things. Inaway ko ba yung pastor? Hindi. Gamit lang eh. Pero pag naging possession-centered ka, mang-aaway ka dahil gumamit. Mang-aaway ka kasi yung sinyelas ginamit. Mang-aaway ka kasi yung ballpen mo kinuha. Ito pa matindi. You tend to compare what you have with what others have. Sana all. Your guidance, you will make decision based on what you will protect. You will base your decision on what will increase or better display your possession. Magpe-flex ka, di ba? Oh. Your wisdom. You will see the world in a comparative economic and social relationship. Kokopyahin mo yan, mag-iinggit ka. Your power, your function within the limit of what you can buy and social relationship. That is your function. That is your power. Di natin kaya yan. Wala tayong pera. If you are pleasure-centered, mahilig ka sa the concert, mahilig ka sa layaw, mahilig ka sa kasiyahan, it's party time. Ano security mo? You feel secure only when you're high. Woo! Sarap! Bukas paano? Your security is short-lived. Parang anesthesia lang, dependent on environment. Yung guidance mo, you will make decisions based on what will give you the most pleasure. Dito tayo masaya. Your wisdom, you will see the world in terms of what is in for you. Ay, ayoko dyan. Pati damit, pakikialaman. Pati relasyon, pakikialaman. Your power is almost negligible. Wala. But I propose to you, are you God-centered? Are you God-centered? Pag God-centered ka, ang security mo, Word of God. Ano sabi ng Matthew 24? Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita niyo hindi lilipas. Okay? Ang guidance mo, antindi. Proverbs 3, verse 5 and 6. Magtiwala sa Diyos ng buong puso at huwag magdiningat sa iyong pangunawa. Verse number 6. At sa lahat ng iyong buhay at gagawin, i-acknowledge mo siya at kanya kang pangungunahan. Anong wisdom mo? Kapos tayo. Ang wisdom natin, James 1:5, ano sabi? If anyone lack wisdom, let him ask of God.
who will give liberty to all men and abundant, and it shall be given. Bibigyan ka ng dunong, Lord, tama ba to? Ayusin ko ba to? Prayerful ka. Anong power mo? Psalm 62:11, God has spoken once, twice a very, that power belongs to God. Hindi mo kailangan mga tao. Listen, saan nakasalala yung buhay mo? Pleasure, people, family, relationship, or God? Everyone builds his life around something. Na dalawang lalaki nag-uusap. Sabi niya, I'm concerned about my wife. Madalas siya magsalita a lot of these days. Sabi ni isa, ako rin eh. Pero she doesn't know anything. Bakit? She thinks I'm listening. God is speaking to you. Ang tanong ko sa iyo, are you listening or have you tuned him out? I ask you now, what is the center of your life? Pleasure, family, relationship, or God? Ito ang pangalawang tanong ko sa iyo. What is your contribution in life? Ano contribution mo? I cannot do everything, pero pwede yung magdala ng kaluluwa. Pwede yung mag-akay. It means, what are you doing with what you have been given? Binigyan ka ng time, talent, treasure. Have been using your influence that you already have, may influensya ka eh. May barkada ka eh. All of us have a relationship with other people. May baklase ka, may barkada ka, meron kang kabarkaanak, meron kang barkada sa kanto. This means the level of influence that you have. Ginagamit mo to speak to others? Are you using that? How about your spiritual gift? Are you using them for God's glory? Naluluwalhati ba ang Diyos? Kasi marunong kang kumanta? Kasi tumutugtog ka? Kasi nag-aakay ka? What are you doing? Ano contribution mo? Basically, it comes down to one simple question. Are you building your kingdom or are you building God's kingdom? Ano sabi nung kanta? Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroon akong awiting iiwanan sa inyo. Anong gagawin mo? Tatanda, aalis ako. Pero may gospel akong iiwan sa inyo. Meron akong word of God na iiwan sa inyo. God may call you to share His good news across the street or around the world. For me, God did not call me there until I was doing it here. Gagawin ko muna sa family ko. Gagawin ko muna sa classmate ko. Gagawin ko muna sa community na kung saan kami nakatira o sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. If you cannot share your faith with a person in your community, ano mong gagawin sa Maynila yan? Take what you have been given and put it to practice. May gospel ka. Akayin mo yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo. Masaya kang pupunta sa langit, yung nanay mo, hindi. Iniyakan ko yung nanay ko sa kanyang kama. Every day, iniiyak, Lord, buksan mo puso ng nanay ko, tulungan mo siya. Hindi ko alam kung ang tatay ko ay nasa langit kasi hindi ba ako ligtas na mamatay siya. Pero please yung nanay ko. Then one day, sabi ng nanay ko, Joey, parang tama ka. Bakit? Lahat ng mga kabarkada ko tinanggap si Kristo Finally, she accepted the Lord. I ask you, what is the center of your life? It should be Jesus. What is the contribution that you have in life? Dapat you change the world. Ito naman ang tanong ko sa iyo. What are the challenges of your life? Ano yung challenge mo? Okay? It means, ano magpapahinto kay Katiana? Ano magpapahinto kay Evelyn? Ano magpapahinto kay Karen? Ano magpapahinto kay Ruby? From being the man and woman that God called you to be. What are the obstacles? What are the obstructions that is getting in the way? Ano ang challenge mo? Kasi po yung boyfriend ko. Mas mahalaga yung boyfriend mo kaysa sentro na ang Panginoon? Mas mahalaga yan kaysa contribution mo?
Kayo malaman ni Ellen, 1980s, 83, nung malaman niya na bina-Bible study na ako at uma-attend na ako, ang ginawa niya, alam mo, nagpabaptize na. Para labas na ako humahabol sa kanya. Hindi siya yung humabol sa akin. Matalino tong kumag na to eh. Sabi ko, ba't nagpabaptize ka na? Nauna lang si Ophel eh. Tapos sumunod siya. Alam ko na linyahan yan. Hindi siya ang sumunod sa akin kung di ako humabol sa kanya. Fine. Okay? I'm just okay. What are your obstacles? Relationship? Okay? Hindi nga ako napigil ng nanay ko eh. Galit na galit ang nanay ko. Kasi alam mo kung ba't nagalit ang nanay? Hindi siya sigurado kung tama sinamahan mo eh. Ako'y produkto niyan eh. Okay? I stayed here. I did my best. Hindi ko maabot tong kalagayan kung walang pastor, kung walang preaching, kung walang simbahan na nagabay sa akin. What is the obstacle? What is the obstruction? Maybe it's fear. Maybe it's pride or just selfishness. Or maybe you just need to take the first step. What is that? Ba't di ka mag-operation go? Ba't di ka mag-training? 13 weeks. 13 weeks. I'm so thankful na nung kinakrap up itong operation go, I was the first one to be here. Ba't di mo subukan mag-operation go? O baka, I ask you, ba't di ka umattend ng orientation class? Nakita ko si Edgar kaninang umaga dyan sa taas. Ano tinuturuan ni Edgar? Orientation. Sino sa 101? Sino sa class 201? Sino sa class 301? Sino sa class 401? Sino sa class 501? Do you understand me? Ano challenge mo? Simula mo na tayo kung saan ka na. Where are you? Am I right? You start where you are. Then let's move. Hindi ka marunong solving operation go. Okay? Para maintindihan mo ang kalagayan si man, umattend ka ng Sunday school. Orientation class, maintindihan mo. Assurance and security believer. You and the problem of sin. Okay? You and the Bible Baptist Church of Pasay. Okay? You and temptation. Then attend ka. Pagkatapos yan, umattend ka ng class 101. Na maintindihan mo the importance of the church. Class 201. Developing your habits. Class 301. Learning what your ministries are. Class 401. How to be a better soul winner. Class 401. Okay? Church covenant. Or, baka natatakot ka. Ito ang challenge mo. Baka pumalpak ako. Baka mapahiya ako. Baka maka-offend ako. Baka makapagsalita ako ng hindi tama. What are your challenges? Bakit ayaw mo kumilos? God loves us, but He loves us enough to speak the truth to us. Part of love is telling people when they're in danger. Isipin mo mamamatay na siya, mapapahamak na siya, wala ka pang ginawa? God has called us to be a salt and light. Salt is preservative. It changes what it comes into contact with. Yung walang lasa, nakakalasa. God has called us to be a watchman sa bansang kung saan tayo nakatira. To speak prophetically to this nation and this city. To speak changing the culture around us. Alam mo sabi ng Panginoon? Ezekiel 3:17 hanggang verse number 21, yan ang sabi. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ng Israel. Sa makatuwid, pakinggan mo, sinasabi ko sa iyo. At bigyan mo sila ng babala. Verse 18. Pag sinabi ko sa mga masasama na sila'y mamamatay at hindi mo sila pinalalahanan, ni hindi ka nagsalita para sila'y balaan sa kanilang mga maling ginagawa, para maligtas sila, itong masamang ito'y mamamatay sa kanyang kasalanan, pero ang dugo niya hahanapin ko sa kamay mo. Verse 19.
Pero pag pinaalalahanan mo siya, at hindi siya nagbago, at hindi niya tinilikuran yung kanyang masamang gawa, mamamatay siya, pero hindi ka mananagot. Verse 20. Pag ang isang matuwid, okay, ay lumihis sa kanyang katwiran, at gumawa ng kasamaan, ako maglalagay ng katisod. Timo ha? Pagka matuwid ka, tumalikod ka, nawala ka, okay? Namasyal ka, hindi mo na minahalagang word of God. Ano sabi ng Diyos? I will lay a stumbling block before you. Maglalagay siya ng matitisod ka. Okay? Mamamatay ka. Sapagkat hindi ka nagbigay ng warning. He shall die in his sin, and his treasures which he had done shall not be remembered, but his blood will require their hand. Tingnan mo ha? Tingnan mo salita. Pag save ka, tumalikod ka, mamamatay. At lahat ng ginawa mo, kakalimutan. Pero pag hindi mo siya binilaan, ibig sabihin yan, yung dating kasama mo sa distrito na hindi mo na nakikita, tinawagan mo ba? Yung dating kasama mo sa picture, di ba? May kasama ka sa picture noong January. Lagi mong kasama sa picture, ang dami nyo, nasa na? Nasa na? Am I right? You will give an account to that. At kawawa yung taong yan. You know why? He shall die or she shall die. And whatever he did, mawawala. Hindi na alalahanin. Which he hath done shall not be remembered. Pero sabi nga nun, his blood will be recorded in hand. Verse 21. Gayunman, pag pinangunahan mo siya, sinabihan mo yung matuwid, nakasama mo dati, balik ka na. Simba ka na. Ito gawin mo. At hindi niya ginawa. Mabubuhay siya. Pero siya'y nabalaan at ikaw hindi ka na mananagot. Huwag yung basta ka lang nagsimba. Am I right? Kanya nga nung one time sabi ni Pastor Benny, tawagin mo tropa mo, gusto ko makausap. Sige po. Tinawag ko. Isang restaurant, ando si Ellen, ando kami lahat. Ano sabi niya? Alam mo, bilib ako dyan kay Eric, tsaka sa'yo. Bakit po? Wala na si Eric sa Pasay. Gumanda pa. Ako kaya? Hindi mo na sa answer? Hindi po. Bakit? Parang walang magaling kung di kayo lang eh. Di, gusto ko ng mga member ko. Tagalabas po ako. Tagalabas po ako. Kung tayo, alam mo, ikaw, ito ka, taas. Galing mo eh. Kaya lang, lahat ng tropa mo nasa ba. Ayaw ka sila sumama. Yun nga lang, ayaw. Kanya naiwanan sila. Kanya ako, ginawa ko, yung tropa ko, itong mga barkada ko, maring hindi malaki, maliit yung gawain nila, hindi marangya, pero lahat kami umaangat. Sabi ko sa mga tropa ko, sabay tayo. Itaas ang gawain. Itaas ang level. Sabay tayo. Pakita natin that the grace of God is so wonderful. Sabay tayo. Tanong ko sa iyo, nasaan ang tropa mo? Nasaan yung kasama mo sa Bible study? Nasaan yung kasama mo sa picture nung January? Nasaan yung kasama mo? Okay? Sabi mo, tropa kayo, love, love, love kayo. Di ba? Paano ba yun? Ganun-ganun ka pa. Nasa na? Nasaan na yung kasama sa Bible study? Nasaan yung kaklase mo? Ayaw ho eh. Ako na siguro pinakamakulit. Okay? Sa mga tropa namin. And Monday, sabi ni Pastor Butch, sabi ko, Tol, I have a missed call. Yeah, kasi alam mo, nasa Baguio ka ba? Hindi kami natuloy kasi sabi ni Pastor Benny, nakalimutan ko. Birthday nga pala ni Ira. Tsaka di ba birthday ni Lebron? Opo. Ba't sasama ka? Di ba sinabi ko naman si availability is adjusting my schedule to the wish of whom I serve? In-adjust ko. Ginagawa namin ganito. Si Pepat na lang pupunta, tsaka lang tayo pumunta doon. Sa bahay niya sa Alphaland.
Sabi ni Pepat nung Monday night, kasi papunta kami doon, walang signal kasi doon, Pastor. Ngayon, di kung gusto mo para huwag kang mabalyo, sama si Pastor Sako, sama si Ellen, para doon tayo apat. Privilege. Kaya di kami tuloy. Sabi ni Pastor Bocho, kasi gusto mo sumama bukas? Sabi ko, saan? Pupunta kami sa bahay ni Pastor Freddy. Saan? Amadeo. Good. Sige, sama ako. Wala naman ako. Motor tayo. Wonderful. Alam mo bakit? Whether you invite me or not, magtitrip ako I need to go to Tagaytay to test whether my handlebar is okay or not. Kasi nagpalit ako ng handlebar. Sa binigay nyo sa akin, palit ako ng Mini Ape na 12 inches. Titignan ko kung tama yung pakagawa ni Ramil, ni Preacher Ramil, tsaka ni Raymond sa lahat ng wires and everything. Pati yung brake, inayos namin. Sabi ko, whether you invite me or not, I'll really go there. Total lang dyan, sama-sama tayo. Di biyahe kami. Sabi ko nung gabi, sige. Sige, si Godwin ang susundo sa'yo. Good. Ang konti, tumawag si Prob. Pastor, ako na lang po, boss ang susundo sa'yo kasi malilito daw si Godwin. Ma-out of place daw siya. Sabi ko, itong mga to, nang hinarte to. Nang aasar to. Tinitignan, I will react. Fine. Alas 8 ng umaga, andyan na si Pastor Godwin, Pastor Butch, Pastor Dong, Pastor Resty. Okay? Hindi nagulat. Ito magugulat, alam ko yung script nyo. Alam ko na yan. Okay? Punta sila dyan, punta kami doon, biyahe kami. Tanong ko sa iyo, nasaan ang tropa mo? Nasaan barkada mo? Okay? We have been together with Pastor Butch since we were still unsaved. Kasama ko pa rin si Pastor Emerson. Mga driver lang kami ng mga pastor namin. Pero nasa ministry pa rin kami at lahat kami, pinangako ko sa Diyos, lahat ng barkada ko, lahat pati member ko, I want them to be blessed the way God is blessing me. I ask you, masaya ka bang ikaw lang pinagpapala? Masaya ka bang ikaw lang ang may answered prayer? Masaya ka bang ikaw lang ang merong kahabagan ng Diyos? Masaya ka ba na ikaw lang? Nasaan yung kasama mong lumaki sa Sunday school? Nasaan yung kaklase mo sa learning center? Nasaan yung kasama mo sa orientation class? Nasaan yung kasama mo sa achievers? Nasaan yung kasama mo sa light bearers? Nasaan yung kasama mo sa Kingsmen? Do you have concern? Do you have a conviction that Jesus is the answer? Do you cooperate with others? O gusto mo ikaw lang umaangat? Not me. Not my cup of tea. I want that every person that I'm working with, should see the grace of God, the manifold grace of God in their lives. Ayaw kung ako lang. Alam mo kung bakit? Pag ikaw lang pinagpapala, ikaw lang ang utangan. Tama? Pero pag lahat kayo pinagpapala, lahat kayo tutulong. Lahat kayo blessing. Tama? Kung ikaw lang matalino, ikaw lang kukopyahan. Kailangan lahat kayo matalino para walang mangungopya. Kinakailangan lahat kayo malakas para lahat kayo bibit-bit. Kagaya nung 4, binitbit yung kanang tropa, yung barkada. Nasaan ang lakas mo? Ba't isolated ka? Ba't wala kang pakialam sa iba? Simula nung masave ako hanggang ngayon, I value relationship. Wala kang mar dito na may uupakan ako na wala na dito. That's not my cup of tea. Bakit? Naging bahagi sila ng buhay ko. Wala akong karapatang siraan sila. Wala akong karapatang wasakin sila. It's not my cup of tea. My name is Jose. Short of Joseph,
In my Latin name, it means to add. I am to add value, to add something to people. And I have to stay with that name. Kayo bang tatlo, tropa pa rin pa kayo pagka senior high na kayo? Ha? Nung iiling-iling ka dyan. Di ba dapat tropa pa rin kayo? Di ba? Eh paano pagka yung niligawan nyo, iisa lang? Parang kaming dalawa ni Pastor Butch. Yung crush ko, crush din niya. Anong gagawin yung tatlo? Ha? Na isa lang ang crush nyo. Nag-aaway-away na kayo? Ha? Di ba dapat sabihin nyo, kung sino man yung mapili niya, masaya tayo doon. Diba? Nasabi ko kay Pastor Butch, kung ano mo sinagot ako ni Onang, ano feeling mo? Magtatampo ko sa iyo. Ayos ka. Kung sinagot ako ni Onang, sabi niya, anong damdamin mo? Masaya ako sa iyo, pero sasapakin muna kita. Ganun ba yung klase ng barkadahan? No! Tama? Itulak mo sila sa pataas. At yung nasa bahatakin mo. Am I right? Yun ang Baptist. He must increase, I must decrease. Itulak mo na yung nasa taas at yung nasa ba, hatakin mo na. Bakit? Para yung nasa taas, hahatakin ka. Yung nasa ba, itutulak ka. Are you following me? Concern, cooperation, conviction. Huwag kang pumayag na ikaw lang. Then all of a sudden, sabi kagabi ni Verly, Pastor, magkakasama kami nito eh. Sabi ko, oo. Kaya, Pastor, sinabi ko kay Jabez ha. Ano sinabi ko kay Jabez? Uy, umayos ka. Dapat maramdaman ni Pastor Sauco na pinagpapala ka. Then sabi ko, sinabi ko rin sa kanya yan. Sabi ko, yung mga kasama mo, si Verly. Okay? Alam mo ba yung level ng commitment niyan kay Pastor Benny? Hindi mo pwedeng lokohin yan. Hindi ka pwedeng magpakitang gilas dyan. May Holy Spirit yan. Okay? Hindi nga, Pastor, natutuwa ako. Sabi ko, yeah. Sabi niya, sinabi ko ho kay JPS, dapat maramdaman ni Pastor Sauco na pinagpapala ka. You know what I'm praying for you? Kayong lahat? Okay? Na dumating ka sa punto na nagsisikap ka hindi para yumaman. Nagsisikap ka para ikaw ay magamit ka ng Diyos. Makapag-contribute ka. Hindi yung Lord, kailangan mabili ko to, kailangan makuha to, kailangan No. Dapat tumating ka na sa punto ng level ng pananampalataya mo. Nasa mo, Lord, I want to have another job, another business, so that I can sustain the work that God has given me. I'm not here to enrich myself. You see, why? I have nothing. Kasiyahan ko na makapaghatag ako sa Ginoo. Kasiyahan ko na magamit ako sa gawain. Even if I'm burning my candles on both ends. And I'm excited this coming December. Nabibigyan ako ni Sister Lisa, Pastor, ito ho yung listahan ng offering mo. Why? I don't give because I want to give. No. Even there are no reason for me to give, I'm still giving. Bakit? I want that I will be a blessing to my family. Tinanong ko si Ellen, ano ba yung sinasabi ni Jap? Na binlock niya ito. Sino-sino yan? Wala, siya lang. Tapos, ako. Tapos, si Inday. Anong gagawin natin? Ititrip ka lang ng anak mo. Sino ba kasama? Si Jeff tsaka si Jap? Hindi, tayo lang. Bakit? Gusto ni Jap, bago siya mag-asawa, ilibre ka. Saan tayo titira? Meron na siya, nakikialaman mo. I ask you, will your son and daughter treat you? And your wife? Darating ba sa punto na sasabihin ni John Paul tsaka ni Joshua, tayo nay, pumunta ka sa Hong Kong, kaming bahala. Kailan balik? Huwag na kayo bumalik. Doon na kayo magtatrabaho, kayo OFW, para buhayin nyo kami. Hindi ba maganda sasabihin mo, Jane, sa nanay mo, nay, nag-ipon ako ng pera. Di ba, Samantha, dapat maganda yun, di ba?
Mo kay Ma'am Roda, ma'am, I know you've been a tough time, may regalo ko sa'yo. Pumunta ka sa Switzerland 1 linggo, fully paid. Di ba maganda, Johan? Nasabi mo sa tatay mo, Lyle. Sasabi mo sa mama at papa mo, Rafael, Inday, bumili ko ng ticket. Mamasyal kayo. Bakit? Pinagpala ako. I asked Ellen, what is that? Gusto ko lang i-treat ng anak mo. Paano si Jeff tsaka si Jeff? Si Jeff tsaka si ano? Nag-uusap na sila. I ask you, Rian, will be a blessing to your mom and your dad? Ikaw, Elise. Ikaw, Karen. Ikaw, Raven. Will there be a time that you'll be a blessing to your father and your mom? Ikaw, Eunice, magiging blessing ka ba sa nanay mo? Ikaw, Johans. Ha? Liam. Steve. Ang sabi mo sa nanay mo, Moses, ma, total nandiyan ka naman sa Dubai. Ha? May ticket akong binili. Pumunta ka sa Gaza. Ikaw magtanggol! No. Will you be a blessing? Will you be a blessing? Eh, ba't kapag papalaan, ba't ka magkaka-answered prayer, mag-soul winning nga, hindi mo kaya? Mag-alaga nga ng bunga, hindi mo kaya? Magmalasakit ka sa tropa, hindi mo kaya? Come on, wake up! What is the center of your life? Pleasure, work, family, or God? What will be your contribution? What will be your challenges? Will you be a blessing? Will you be strong enough? Will others be blessed because of you? Will other people will say, because of you, my life was changed? Meron ba magsabi niyan? O kagaya ka ng mga tropa na meron tong si Jonah. Dahil sa'yo, napahama kami. Itapon na yan. Is that what will people say? Kati, dapat tumating ka sa punto ng buhay mo kasi na maging blessing ka sa nanay mo at sa kuya mo. May right? Will you be a blessing? Joshua, will you say to your mom, Nay, ginalingan ko para sa iyo. Jethro, what will be your greatest gift to your family? Pwede bang sabihin yan sa iyo? Elijah, nasabi mo sa nanay at tatay mo, may binili akong ticket para sa iyo, ma. Pa. Sama si ate. Because God has blessed me. Ikaw, Leah, ciao, Esa. Will you be a blessing to your family? To your friends? I told you. Numasay si Dante, si Marisa, wala pa si Lucille nun. Pag nagsimba yan, pinapatulog sa jeep. Okay? Galit ang tatay. Yung nanay, aligaga. But what these kids did to their parents? Nag-ipon-ipon sila, nag-usap sila, nagpagawa sila ng bahay para sa tatay at nanay nila. Nandoon ang bahay. Ano doon? Will you be a blessing to your family? Will God bless you? Kasi soul winner ka? Will God bless you kasi cheerful giver ka? Will God bless you kasi prayerful ka? Will God bless you kasi may concern ka? Meron kang conviction that Jesus is the only answer? Meron kang tinatawag na ang sentro mo, Panginoon? Ang kontribusyon mo, magpaganda at magpatibay? At yung chance mo na haharap mo, will you be a blessing?
Authentic faith. Authentic faith. I challenge you. What is the center of your life? What will be your contribution? What will be your challenges? Do you have concern? Do you have conviction? Do you cooperate? Pag hindi mo binalaan ng mga taong hindi ligtas, mananagot ka. Pag yung tropa mo hindi binalaan, mananagot ka. Meron tayong layunin, both in Jerusalem and Judea in the uttermost part of the earth. Mas maganda, umaangat tayo sabay-sabay. Pinagpapala tayo sabay-sabay. Nananatili tayo sa simbahan, sabay-sabay. At meron tayong answered prayer, sabay-sabay. I want you to have a testimony that one day your mom and your dad will be happy and say, salamat, nakadalo sa church yan. Salamat, natuto sila. Salamat, maayos sila. Aabutin ba, Althea, ng tatay mo na makitang nakapagtapos ka at naging blessing ka? Darating ba ang oras na hindi lang si Ate Ana mo, hindi lang si Ate Andrea mo, hindi lang kuya mo, kundi ikaw mismo ang blessing sa tatay mo? Angelica, your mom and dad separated when you were young. But will you make a good decision, Angelica, that your mom and dad will say, yes, nagkamali tayong desisyon, but our daughter stayed with God and he was blessed at tayo nakikinabang ngayon. Kung may nangyaring hindi maganda sa pamilya nyo, tapos naging tanga ka pa, naging pabaya ka pa, hindi ka pinagpala, do you understand what will that be in your parents' life? Magsisisihan yan. Pero pag ginilingan mo, whatever happened, they will say, kahit nagkamali tayo, may biyaya ang Diyos na tinulungan tayo. Ano makikita? Biyaya ng Diyos? O pinabayaan ka kasi makulit ka? Humility. Dapat dumating tayo sa buhay na walang gagawin ng Diyos kundi pagpalain ka. Walang pwedeng gawin Diyos kundi sagutin ang prayer mo kasi soul winner ka, cheerful giver ka, kasama ka si man, at blessing ka. I want you to think about that. Ano sentro ng buhay mo? Ano contribution mo? Ano ang challenges mo? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Tulungan mo po kami that we should warn people, that we will be accountable, that we will be the best for you. Patawad kung naging pabaya kami. Patawad kung kami po ay naging pasaway. Patawad kung hindi namin ganilingan. Patawad. Tulungan mo kami that we will take the challenge. You have given us an example. You give us something that we should evaluate ourselves and we need to examine. Are we doing it? Pinapractice ba namin? Tulungan mo magkaroon kami ng concern, magkaroon kami ng conviction that you are the only one that can save, at magkaroon kami ng cooperation. Dapat ikaw ang aming sentro, at doon nakabase yung aming kontribusyon. At yung anumang challenge meron kami, hindi kami hinto kasi may biyaya ka. Lord, thank you. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, help me to be a blessing so that I will be a blessing to other people. Dito sa altar. God bless you.